Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Pam. Dear Kathy G, ako nga pala si Pam, 30 years old, mula Mandaluyong City. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng journey ko bilang isang single mom. Hindi ko ubos akalain na itatakwil ako ng mga magulang ko para itaguyod mag-isa ang magiging anak ko noon. Kasalanan ko rin naman, Kathy. Sa edad kong 15 years old na buntis agad ako ng lalaking hindi naman kayang panagutan ang nangyari. Noong nalaman ng mga magulang ko na buntis ako, Kathy, pinaalis nila ako sa bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon. Sobrang nawalan ako ng pag-asa para sa kinabukasan namin na magiging anak ko dahil nag-aaral pa ako noong mga panahong yon. Naisipan ko rin na ipaalis ang bata sa sinapupunan ko. Pero sa huli, naawa ako sa magiging anak ko, Kathy. Alam kong may karapatan siyang mabuhay at sa kabila ng takot at kawalan ng suporta, gusto kong subukan. Namasukan ako sa iba't ibang trabaho pero madalas walang tumatanggap sa akin. Sobrang nanghina ako at halos nawala ng pag-asa, lalo na nung wala akong matirahan at maliit pa ang bata. Wala akong idea kung paano mabuhay mag-isa, Kathy. Pero dumating ang araw na sa wakas nakapasok ako bilang tindera sa palengke. Dito ko sinimulang mag-ipon para sa pangangailangan ng anak ko. Di ko na alintana ang pagod, init, ulan o gabi-gabing trabaho. Sobrang hirap manganak ng walang kasama. Walang gamit at walang nag-aalaga, Kathy. Hindi ko alam kung paano kami makakalabas ng ospital at ni isa sa pamilya ko ay walang bumisita sa amin. Parang nakakahiya, parang ang bigat ng mundo sa akin. Parang sobra naman yata, Kathy. Parang kinalimutan nila na kapamilya pa rin ako. Pero kahit ganito ang sitwasyon, Kathy, hindi ako sumuko. Tinaguyod ko ang anak ko ng buong puso. Tinanggal ko ang hiya ko sa tuwing bitbit ko siya sa palengke. Nagtitinda at tiniis ang lahat para lang may makain kami. Nakakabahala, nakakatampo, pero natutunan ko maging matatag. Parang inihanda ako ng buhay para malaman ko kung gaano ko kamahal ang anak ko at kung gaano ko kakayanin ang hirap. Kasi sa bawat luha, sa bawat pagod, nakikita ko ang ngiti ng anak ko. At yun na lang ang nagbibigay sa akin ng lakas. Ngayon, 15 years old na ang anak ko, Kathy. Matalino, mabait at masipag sa pag-aaral. Lagi niyang sinasabi na salamat mama, salamat sa lahat. Kathy, sa bawat salita niya, ramdam ko na ang lahat ng hirap at sakripisyo ko ay may saysay. Na kahit wala kaming suporta noon, nagawa naming magtagumpay. Ako, bilang ina, siya bilang aking anak. Habang lumilipas ang panahon, natutunan ko ring patawarin ang mga magulang ko, Kathy. Hindi ko na inisip ang galit o sama ng loob, basta masaya na kami ng anak ko na kaming dalawa lang. Ayos na yun doon. Pero sana man lang kahit konting tulong mula sa kanila. Pero hindi ako nakaranas. Kathy, sa ngayon kahit simple ang buhay namin masaya kami. Nakita ko na ang tunay na lakas ng isang ina. Na kahit sa gitna ng kawalan ng suporta, posibleng maging ilaw at gabay ng iyong anak. At sa bawat tagumpay at ngiti niya, alam kong nagawa ko ang tama. At yun, ang pinakamagandang regalo na meron ako ngayon. Hanggang dito na lamang, Kathy, ang aking sulat. Lagi kaming nakikinig sa programa mo dito sa palengke. Sana magsilbing inspirasyon ang kwento ko.
More power to your station. And may God bless us all. Gumagalang at nagmamahal. Pam. Love Me, Kathy G.